Ako si Lucy, at noong bata ako, akala ko ang pinakamagaling kong talento ay ang paglalaro ng tagu-taguan. Hindi lang ako magaling, parang hindi normal ang galing ko. Ang ibang bata, nagtataas ng unan, nagtatago sa aparador, sa likod ng kotse, sa ilalim ng kama. Ako? Hindi ko na pinapansin ang mga iyon. Nagtatago ako sa mga aninong hindi naman ganun kadilim, pero sapat na para dumulas ang tingin ng tao at hindi nila ako makita. Tahimik ang tibok ng puso ko, kalmado ang hinga ko, at sa kung anong dahilan. Parang hindi talaga nila ako nakikita. Noon akala ko kaya rin yun ng lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lang ang gumagawa. Isang gabi ng tag-init, nakatago ako ng halos 10 minuto habang umiikot si Thomas, kapatid kong mas bata, at sumisigaw ng Lucy! Pagod na siya nang lumabas ako mula sa likod ng bahay. Parang wala lang. Napatigil siya. Hindi yan fair, sigaw niya. Tiningnan ko na yan. Inilabas ko dila ko bago tumakbo palayo. Tumatawa habang hinahabol niya ako. Hindi niya ako naabutan. Kailanman hindi niya ako naabutan. Dahil biglang sumigaw si Mama mula sa loob ng bahay. Kain na daw. Tapos ang laro. Pag-upo namin sa hapag, ako, si Thomas, si Mama at si Papa, hindi maiwasan lumipad ang tingin ko sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa. Kay Kuya Adam yon. 2 taon na siyang nawawala. Pero araw-araw, nakahain pa rin ang plato niya. Tila inaasahan ni Mama na uuwi siya kahit sandali. Pero hindi na siya uuwi. 12 lang ako noon, pero alam ko na. Hindi na babalik si Kuya. Si Mama ayaw tanggapin. Si Papa ayaw pag-usapan. Si Thomas, masyadong bata para maintindihan. At ako, bata rin ako. Pero pakiramdam ko mas matanda ako kaysa sa dapat. Nakikita ko si Adam kahit wala siya. Nakikita ko ang butas na iniwan niya. Nang gabing yon, hindi ako nanood ng TV kasama si Thomas. Mabigat ang ulo ko, parang may ulap sa isipan. Gusto ko lang matulog. Pero nagising ako ilang oras pagkatapos. Madilim pa, pero hindi tahimik. May naramdaman akong kakaiba, isang mahinang tunog. Umupo ako, nakikinig. Hindi galing sa hallway, hindi galing sa sala, hindi galing kahit saan sa bahay. Tumingin ako sa pader sa dulo ng kwarto ko. Doon, dahan-dahan akong naglakad, mas lumakas ang tunog. Idinikit ko ang taing ako sa pader. Dum-dum, 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 parang puso. Naalala ko ang video sa science class, isang animasyon ng tumitibok na puso, paulit-ulit, walang pahinga. Ganon mismo ang tunog. Imposible, bulong ko. Pader lang to, hindi ito dapat may puso. Pero totoo ang tunog. Mainit, buhay. Biglang umikot ang paningin ko, nalaglag ako sa sahig. Puno ng metal ang lasa ng bibig ko, parang dugo. At pagkatapos, katahimikan. Wala, parang pinatay ang tunog sa isang iglap. Hindi ko na maalala kung paano ako nakabalik sa kama. Basta nagising na lang ako kinaumagahan. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang yon. Pero hindi nagtagal, napilitan akong tanggapin na hindi iyon panaginip. Kinahapunan, si Mama ay nag-garden, kinakain ng inis dahil late na naman si Papa. Si Thomas nagho-homework. Ako naman nasa desk ko, nagtatangkang mag-aral. Hindi ko napansin na tumutok-tok na pala ako sa mesa. Tok-tok. Tok-tok, tok-tok, parang tibok. Nanlamig ang buo kong katawan, bumalik lahat ng alaala mula kagabi. Ang pader, ang tunog, ang biglang pagkahilo, at biglang kumirot ang ulo ko ng sobrang tindi na para bang bibiyak ito. Naduwal ako sa desk ko bago ko pa malaman ang nangyayari. Natumba ang upuan. Nangisay ako sa sahig, umiikot ang mundo, parang may humihila mula sa loob ng mga buto ko. Itim. Wala na. Nagising ako sa ospital. May mga nurse sa paligid. Si Mama tulog sa tabi ko. Suot pa ang damit na ginamit niya pang garden. Namumugto ang mata niya. Sinuri ako ng mga doktor. Dugo, CT scan, brain activity, lahat. At sabi nila, normal daw ako. Walang problema. Nagngingit-ngit si Mama. Anong normal? Anong normal sa pag-collapse ng anak ko habang sumisigaw sa sakit? Sinubukan kong pakalmahin siya. Sinabi kong kulang lang ako sa tulog, na masama lang yung kinain ko sa tanghalian, kahit hindi ko mismo pinaniniwalaan. At tuwing naiisip ko ang bahay, nanginginig ako